Aqua. This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Ano pa ulit-ulit na ginagawa? This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of June. Collective energy ng mga Aquarians, please. Collective energy ng mga Aquarians. Collective energy ng mga Aquarians. Paalala, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account? Hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers. Aqua. Let's see. Anong balita, Aqua? Overthinking? Meron kang inisip nitong mga nakaraan, pero sabi mo kung walang solusyon, hayaan na muna. Napapagod, na-stress ka, you feel like crying, you feel like good news naman pala. Meron kang wino-worry about financial blessings. Sabi mo bakit ang tagal dumating? Alam mo parating eh. Pinangako to sa'yo, or it's just like something na alam mong deserve mo, commission, sahod, promotion, recognition, kung ano man. Winori mo siya. But it feels like para sa'yo to. For some of you, natanggap na. Pag yung malaking manifestation mo, wala pa, parating na. Okay? Bakit? Meron ka daw iniwanan na isang sitwasyon na hindi naman para sa'yo. Pinagplanuhan mo to, and because of that, meron kang harvest time or good karma from the universe. There is a masculine here na maraming kasinungalingan, maraming dishonest energy towards the feminine. Do sabi niya, this is the best way he knows how to handle the situation, to lie, to manipulate, to, magkaroon ng omission sa storya, sa kwento, para daw walang away. Trying to avoid conflict, may mga lies, deception. You don't feel confident about this love situation anymore because alam mo na may nai-involve na third party sa connection na to. You're trying to choose the best option na meron ka right now because meron kang binibuild na prosperity para sa'yo. And you're trying to detach from like a bad karma. Sabi mo, any person, any situation na alam mong hindi tama para sa'yo at hindi align sa future self na binibuild mo, bibitiwan mo, ire-reject mo. Decided ka na ayusin yung buhay mo. There is someone here na parang nagkaroon na kayo ng mga pangako in the past. It could be like ex-boyfriend, ex-partner, ex-girlfriend. And this masculine is planning to reconnect, reconcile, kausapin ka ulit because hindi siya naka-let go and gusto niyang tupaden daw, di umano. Itong mga pangako na to, mga future plans. Hopefully, this is not future faking because I can see here na meron pa rin ine-entertain na third party ang masculine na to. No matter kung anong sabihin niya sa'yo, be discerning, feminine. Okay? Meron siyang tinatagong bawal na pag-ibig, bisyo, bad habits na maaari ka na namang masaktan or ma-disappoint. Meron siyang pinapanghinayangan na something stable na siguro na umpisahan nyo na tong pangarap na to eh. Sabi niya, sayang naman, ituloy na. Pero kung bibitiwan niya yung mga toxic habits and connections na nakasira sa relasyon na to, I don't think so. Let's see. The reason for the reading is napapagod na ang ating feminine na ipaglaban ang relasyon na to.
Parang lagi ka na lang investigador ng bayan, lagi ka na lang on the lookout kung honest na ba siya, si masculine, kung tumutupad na ba sa pangako, kung may ine-entertain pa na iba. Both of you acknowledges that this is a very strong soulmate connection, kaya lang nahirapan kayong magkasundo. Recent past, there's a masculine here na sabi niya, ready na siya sa pag-iibigan nyo, feminine. Kaya lang minsan, no, na parang hindi naman to parang isang bagay sa garahe or sapatos na itinambak mo ng matagal na kapag kailangan mo ulit, pwede mong balikan anytime, na pwede mong hugutin sa shelf. Hindi ganon. But, nagkaroon ng realization yung masculine na, wait lang, he feels ready na daw for the love niya para kay feminine. Meron siyang hinahandang like plataforma, pangako, okay? Ito nang gagawin niya. For some of you, nag-reach out na to. Dun sa iba, kinoconstruct pa niya, baka nagchat-chat GPT pa, kung ano pa yung mga dapat sabihin, how to go back to your ex, ang mga ganong peg, okay? So, pinagpe-pray ng feminine sa connection na to, kung ano ba talaga yung dapat niyang i-prioritize para maayos niya yung kanyang buhay. Sabi din ng masculine sa connection na to, sana naman daw is, kumbaga yung importansya niya sa buhay ni feminine ay nandun pa rin. Sabi ni feminine sa connection na to, kung hindi naman nagdadala ng stability, abundance, and peace, ang masculine na to, thank you na lang. Thank you next. Alam ni feminine na parang may binahay na nga ang lalaki na to eh. May binahay, nagkaanak na sa iba. But then, parang bakit ka pa babalik? Ilan ba ang gusto mo para sumaya ka? Okay. Sabi ni feminine, especially dun sa may mga anak na involved, aware naman siya na hindi naman talaga matatapos ang connection nyo. Pero iba kasi yung parang kung ang nagko-connect na lang sa inyo ay bata or properties, then be it. Pero kung hindi naman nagbabago si masculine at nandun pa rin ang mapanlin lang na pagkatao, thank you na lang, wag na. Okay? Because alam ni feminine sa connection na to, puro hindi pa rin tapos ang kasinungalingan, panlilin lang ng masculine sa connection na to. Sabi ni masculine, decided na daw siya, napipiliin niya si official feminine, the baby mama. Ang hirap sabihin ng baby mama kasi parang may anak sa dalawang babae ito or parang nagkalat ng lahi itong lalaki na to eh. Okay? There's like, may mga multiple connections here. Mapaglaro. Okay. The masculine here, sabi niya, decided na daw siya na piliin, balikan, na ayusin ang relasyon with the baby mama, with the wife, with the official partner. Pero, sabi niya, baka i-reject siya. Pero umaasa siya ng good news. Bumubuelo lang to. For some of you na nireject mo na feminine, babalik to. Hindi pa to tapos. Sabi ng feminine sa connection na to, gusto niya ng victory. Gusto niya na maayos na relasyon. Pagod na siya sa lokohan. Pagod na siya sa conflict. Until the end of September, susubukan namang mag-move forward. But it feels like uunahin ng goals, kaperahan. Susubukan mag-move forward. But someone would stop, the masculine would stop the feminine to move forward at sasabihin niyang, ayusin natin to. Pero habang nangangako siya at sinasabi niya kay official feminine, kay baby mama na ayusin natin to, meron pa rin siyang reserba or ine-entertain na third party. For some of you, ito yung parang pangalawang pamilya or yung isang like nagkaroon siya ng anak. Kung magkakaroon pa talaga ng genuine happy family, I don't think so. Kanya-kanyang definition ng happy family. But for you to have the traditional family setup, I don't think so. Kasi parang may anak sa pangalawang pamilya, may anak sa iba, tas may ine-entertain pa na iba. I don't know, it feels like this masculine, parang gusto niya ng open relationship.
extreme na open relationship. It feels like the feminine in this connection is not confident sa relasyon na to. Alam niya na mabibigo lang siya, alam niya masasaktan pa rin siya ng masculine na to. But sabi niya, sige, to co-parent with the masculine, okay siya, game siya doon. Aqua, may hinihintay ka na malaking blessing. Huwag kang mag-alala. Alam mo, if you are just like kumakapit sa masculine na to because you don't feel confident na kaya mong buhayin ng anak mo, huwag kang mag-alala. May malaking blessing na para sa'yo. But, ito yung plot twist. Pag nakuha mo itong malaking blessing na to, it feels like this masculine would be more eager na balikan ka kapag mas matcha-challenge siya na parang mararamdaman niyang wala na siyang control sa'yo, you're financially independent, may sarili ka ng pera at hindi mo na siya kailangan, mas matcha-challenge siya na itali ka, ikulong ka, to stop you from yung full potential mo sa growth mo. Kung ako sa'yo, palag-palag, okay? Kumbaga dun sa isda sa net, tumakas ka na. But again, depende sa'yo kung gusto mo pa ang connection na to. Okay, so, just to wrap this reading up, until the end of, in the next 3 months, until the end of September, okay, after this reading, until the next 3 months, the feminine in this connection would try to move forward, hindi na masyadong aasa sa pangako ni masculine, but hindi pa naman totally tapos ang connection na to, especially yung mga third party na involved kay masculine. But may parang sabihin natin breadcrumbing energy because of whatever na nagtatali sa inyong dalawa, whatever connection na meron kayo, it could be properties, it could be the pangako sa pag-ibig na hindi mabitiwan ni masculine, it could be bata, it could be kasal. But the traditional happy family setup, I don't think na maaari pang mangyari kasi kumbaga meron ng like anak sa labas, pangalawang pamilya na involved here. The feminine in this connection doesn't feel confident na maayos pa to. But feminine, if tinitiis mong makipag-usap sa masculine na to because you don't feel confident about your finances right now, wag kang mag-alala, kapit lang, continue to pray, and continue kung ano yung mga ginagawa mong pagsusumikap para magkaroon ka ng financial stability because may nakikita akong malaking blessing para sa'yo. But, pagdating ng malaking blessing na to, it feels like this masculine, mas magiging eager siya na habulin ka at to stop you from that financial stability because gusto niya lagi kang nakasandal, gusto niya ng pakiramdam na kailangan mo siya. You go for your goals, focus on your money, focus on your stability because babalikan ka nito kasi gusto lang niya ng hold sa'yo. Ayaw lang niya. Isa pa, may nakikita akong potential love connection na darating na magiging blessing sa'yo, na mamahalin ka ng tama, but this person, babalik to, this is like a past connection, the baby daddy, the ex, na ipipilit ang sarili niya just because nakikita niyang masaya ka at blessed ka with this new person. Magiging blessing sa'yo tong bagong tao na to, mamahalin ka ng tama. Okay? Kasi may mga considerations ka, may family, may anak, may ganon. But this is your chapter. This is your time to shine. May darating na tao. This is a soulmate connection. Mamahalin ka ng buo. Hindi tulad nito, napakalat-kalat. This is a very open relationship. Hindi ko nga alam kung parang sobrang open relationship. Basta humihinga at may pulso, papatulan nito. Okay? Spiritually and clean. May darating, soulmate, bagong tamang tao para sa'yo. Bago matapos ang taon, huwag madaliin until the end of September or like until December, darating to. Darating to. Nasa radar mo na. Kaibigan ng kaibigan. But pag nalaman to ng ex mo, ipagpipilitan niya yung sarili niya na siya yung tamang tao. Babalik, sinungaling, same old cycle, may ine-entertain na iba, may bisyo,
babae, kung ano man type niya, kung unggoy, gorilla, kung ano man, bahala siya. Choice mo, ex or bagong tamang tao. Soulmate, mamahalin ka, buo, magiging blessing kayo sa isa't isa. Alrighty? And that would be the Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus Collective Bonus reading for the month of June. See you again in a few days for your July reading. Happy relationship para sa ating mga Aqua. Blessed be.